Magandang umaga po sa inyong lahat. Yung mga malapit ng maubusan ng boses dahil sa pagpupuri sa Panginoon, bigyan natin ng malakas na palakpak ang Panginoon. Naibigay po sa akin yung isa sa medyo mahirap na task. Isa sa topic na medyo controversial dahil marami po ang nag-attempt na gumawa po nito biblically at yung iba naman po ay ayon po sa kanilang religious practice. But siguro po yung medyo ano ko ba sasabihin? Yung iba pong hindi tatamaan nung turo na gusto niyong malaman ay itatanong niyo na lang po sa Bible study. Ano po, kay Pastor Josue, kay Pastor Ramini, at sa mga leader po ng mga Bible study natin. Today, our topic is about prayer and fasting. Sabihin po natin, prayer and fasting. Prayer and fasting. Ang tanong, kailangan ba natin itong gawin? Bakit kailangan natin pag-aralan? Kailangan ba natin itong gawin bilang isang mananampalataya? I would encourage na if you want to be more effective and more anointed, you have to practice this kind of part of Christian to pray and fast. Pero wag po ninyo itong gagawin nang walang instruction coming from your pastors. Kung magta-try po kayo nito, dapat po may instruction galing po sa inyong mga pastor kasi hindi po ito pwedeng gawin nang walang dealing ni Lord sa inyo. Hindi nyo po ito pwedeng gawin nang gusto nyo lang. Actually sa Bible, ayon dito sa text na naibigay po sa atin sa Isaiah chapter 58, it is national calling, national concern. When we go to the Old Testament passages, makikita po natin na ang prayer and fasting is about national concern. It is not about personal concern. Ano po? But when it comes to New Testament, there are some personal concern, lalong-lalo na kung i-detail po natin ay mag-i-involve po tayo as prayer warrior sa church na ministry natin ay prayer warrior. O kaya pupunta tayo dun sa mga nadidimon poses. Ayan po, tatayo tayo sa pulpito. Ay meron po mga personal prayer and fasting. So yung mga detalye po dyan, itatanong nyo na lamang po sa inyong pastor. I remember po kasi nung nagsisimula ako sa ministry as song leader, nag-start po ako nito yung abstain. Pag sinabing abstain, umiiwas ka lang. No? Parang magpapalipas ka lang. Hindi ka muna, yung iba po, hindi mo na manonood ng TV, hindi mo na makikinig ng mga iba't ibang music. Kumbaga, inaalis muna nila yung sarili nila dun sa araw-araw nilang ginagawa. Ano po, pwede po yun, abstain po ang tawag doon. Hindi ka muna kakain ng isang almusal o hindi tanghalian. Pwede po yun. Dahil may personal kang hinihingi sa Panginoon, pwede po yun. Hanggang po matuto ako isang araw, tapos matuto po ako ng 2 araw, matuto po ako ng 3 araw, hindi ko po nagawa mag-fasting ng 5 araw. Mula po sa 3 araw, nag-jump po ako ng 30 days. 5 days preparation. And then after po ng 5 days preparation, wala po ako nag-fast ng 30 days. Pero hindi po dito, doon po ako sa prayer mountain. Mayroon po mag-commit ng mahabang fasting dito kasi ang daming temptation. You have to separate yourself from ordinary days na ginagawa mo. Doon po ako sa prayer mountain, after 30 days of prayer and fasting, wala pong food, tubig lang. Doon na po magsisimula yung tinatawag nilang break. Wala pong namamatay sa prayer and fasting. Pero may namamatay sa prayer. Kasi kahit 3 days lang po, 2 days, fasting ka tapos nila kang kumain ng solid food, uminom pa ng soft drinks, mati-dehydrate ka po dahil, sorry sa word,
Kasi dami ko magkataita po. So, be careful in doing this. But for the sake of, pangkalahatang pangangailangan, lalo na sa ating bansa at sa ating simbahan, kailangan ng bawat Kristiyano ay magkukumit ng prayer and fasting. At naniniwala po ako, pag tama po ang motibo po natin, hindi lamang po pang sarili, kundi pang kalahatan, lalo na kung may mga nakikita tayong nag-struggle ng mga kapatiran. Na pwedeng yung kanilang pinagdadaanan through prayer and fasting ay maging daan na lalo nilang makilala ang kapamaraanan ng Diyos sa kanilang buhay. So, open your Bible in the book of Isaiah chapter 58, just first verse. Yung unang verse lang po, mamaya po natin dadaanan ang lahat. Isaiah chapter 58, verse 1. Sabi ng Panginoon kay Isaiah, cry loudly o cry out, do not hold back. Raise your voice like a trumpet and declare to my people their transgression and to the house of Jacob their sin. Sumigaw ka ng malakas katulad ng pag-ihip sa trumpeta at sabihin mo sa bayang Israel, itaas mo ang iyong tinig. Sabihin mo sa bayang Israel ang kanilang kasalanan na iahayag ko sa kanila. So dito pong magsisimula yung atin pong pag-aaral ng salita sa umagang ito. Diyan pa po ba kayo? Nagsisimula pa lang ako, baka lumilipad na sa mall yung mga isip ninyo. Today, we will be hearing from the book of Isaiah chapter 58. And from verse 1, God's instruction for prophet Isaiah is Bega Rongera. Bega Rongera is a Hebrew word from declaration of the prophet to the people of Israel. It means to cry aloud or call with the throat. Ibig sabihin, di ba pag kumakanta tayo minsan, yung pag mataas na yung halos parang hindi natin maabot yung parang talagang sobrang taas na talagang halos umiiri ka na halos yung mga spaghetti dito sa may tagiliran ng leg mo ay lumalabas na. Kumbaga napakahalaga po ng nais na iparating ng Panginoon sa bayang Israel, sa kanyang piniling bansa, sa kanyang minahal na bansa, na may importante siyang sasabihin. Okay? It means cry aloud or call with the throat. God is calling His people to listen. Don't spare, wala kang paliligtasin nawa sa umagang ito, walang sino man, maging bata, ay makakarinig ng salita ng Panginoon. Raise your voice like trumpet. Why God want Israel to listen? People during that time is so busy. January po ngayon, ang mga tao ay busy sa mga gusto nilang gawin. Nakaprogram na po actually. Most of the churches are already made their whole year program. But I tell you, as a church, dapat hindi po tayo program-oriented. Yung nakalagay po doon kanina, sabi doon, prayer and fasting. Yung programa. Hindi po natin kailangan maging program-oriented. Ang kailangan po natin ay ang kailangan po ng Panginoon ngayong taon ay mga mananampalataya na dedicated and committed na maglingkod sa Diyos na ang pundasyon ay walang iba kundi ang kanyang salita. Amen po ba? Hindi tayo pwedeng gumawa ng mga bagay-bagay dito sa ibabaw ng sanlibutan na hindi naayon sa salita ng ating Panginoon. Ulitin ko po, people during that time is so busy for religious practices or ritual ordinances of the law, but they have completely neglecting the ethical or correct demand of it. I think it is the same
reminder for all of us today. Since we are in the beginning of the year, God is also reminding us to listen first from His instruction so that despite all things of busyness that we need to accomplish this year, we can still walk according to the righteous path that God wants us to walk. Naniniwala po ako, may mga graduating student, may mga tawag dito, New Year resolution po tayo na gusto natin i-accomplish. May mga magpapakasal ngayong taon, lalong magpakasal, may gusto makapagpatayo ng bahay ngayong taon, may gustong makapagtayo ng magandang business. Ano po, huwag natin kakalimutan sa buhay po natin, katulad po ng panawagan ng salita po ng Diyos, makinig muna tayo sa instruction ng Diyos. So, marami pong bagay dito sa ibabaw ng sanlibutan na hindi natin kailangan lumaban. Kundi, pag nakinig tayo ng instruction ng Lord, si Lord ang lalaban para sa atin at ang tagumpay ay ipagkakaloob niya sa ating lahat. Amen po ba? Kapag tama po ang instruction na narinig natin sa Diyos, magkakaroon po tayo ng strategy. You remember, kay sino to, yung protege ni Moses? No. Si Joshua. Ang dami ng kalaban nila, ang dami din nila, hanggang unti-unti, kumunti at pinaunti ng Panginoon sa kalagkaroon ng mga dapat lang na lumaban. Diba? At lumaban sila, binigyan sila ng strategy ng Panginoon, hindi sila, papasagin lang nila yung palayok, ilalabas nila yung kanilang ilaw, isigaw lang sila, yung mga kalaban nila ay sila mismo nagpatayan, hindi sila lumaban. Naubos ang kaawat. So ngayon taon po, tingnan po natin anong mga strategies ang gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. Sa pagsisimula po ng taong ito, naniniwala po ako, prayer and fasting is vital necessity for every individual Christian and also as a church. Magkaroon po tayo ng programa tungkol sa prayer and fasting because when we pray and we fast, yan po ay beneficial physically. Ano po? And also spiritually. In that way, pag tayo po isinusuko po natin ang sarili natin sa Panginoon, ay nagkakaroon po ng liwanag yung mga bagay na ginagawa po natin. Kahit na may mga pagsubok, kahit na may mga paghadlang ang kaaway, ang Diyos po ang nagtatagumpay kasama ng mga nagmamahal sa Kanya. Pwede po ba tayo magsitayo? Father, in the name of Jesus, our Lord and Savior, we pray right now to search our heart, O God. Siyasatin niyo po ang aming mga puso, Panginoon. At kung may matagpuan kayong pag-aalinlangan sa pasimula ng taong ito, kung may matagpuan kayong pangamba sa pagsisimula ng taong ito sa aming mga puso, may mga matagpuan kayong suliranin na magbibigay sa amin ng matinding pagsubok upang kami ibuko ngayon pa lamang, nire-review po namin sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus, in the powerful name of Jesus, we pray that your name will be glorified despite of all those things that we will encounter this year. But we know, according to your promise, that you will never leave us, you will never forsake us. We know, Panginoon, sabi po ng iyong salita, kay Kristo ay laging may tagumpay. Kaya sa umagang ito, mula sa aming pakikinig ng iyong salita, magkaroon na po ng tagumpay sa aming mga isipan, sa aming mga puso na walang ibang maitataas. Sa bawat tagumpay namin sa taong ito, kundi ang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang nagsakripisyo at sumigaw ng tagumpay dun sa krus sa Kalbaryo. Maraming salamat namang banal at sa pamamagitan po ng iyong banal na Espiritu na inaanyayahan po namin kumilos sa aming kalagitnaan ay tunay na maunawaan po namin ang iyong salita. Hindi lamang dito sa loob ng 4 na sulok ng simbahan ito, kundi paglabas po namin dito, pag-uwi po namin sa aming tahanan, sa marketplace, sa aming komunidad, sa aming mga trabaho, sa aming eskwelahan, manatili po
na maging buog at tanggulan po ng aming pananampalataya ang iyong mga salita. Salamat po amang Banal sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po tayong lahat. So, ituloy po natin ang pagbasa ng salita ng Diyos. Muli ko pong sisimulan, pakisundan na lamang po from verse 1 to verse 14. Ang sabi po ng Panginoon kay Isaiah, sinabi ni Yahweh, sumigaw ka ng malakas na malakas. Itaas mo ang iyong tinig gaya ng trumpeta. Ang kasalanan ng bayan ko sa kanila'y ihayag. Sinasangguni nila ako sa araw-araw. Tinatanong nila ako kung paano sila mamumuhay. Kung kumino sila ay parang matuwid at hindi sumusuway sa mga tuntuning ibinigay sa kanila ng Diyos. Humingi sila sa akin ng matuwid na pasya. Nais nila'y maging malapit sa Diyos. Tama naman. Verse 3. Tanong ng mga tao, bakit hindi mo pinapansin ang pag-aayuno namin? Bakit walang halaga sa iyo kung kami man ay magpakumbaba? Sagot ni Yahweh, pansariling kapakanan pa rin ang pangunahing layunin ninyo sa pag-aayuno. Take note of that. At habang nag-aayuno ay patuloy niyong inaapi ang mga manggagawa at ang pag-aayuno ninyo ay humahantong lamang sa karahasan. Kayo'y nagkakagalit-galit at naglalaban-laban at hindi tunay ang pag-aayunong ginagawa ninyo ngayon. Kaya tiyak na hindi ko pakikinggan ang inyong mga dalangin sa akin. Gaya ba? O ganyan ba ang pag-aayunong aking kinaluluguran? Iyan ba ang araw na talagang nagpapakumbaba ang mga tao? Hinihilin ko ba na yumuko kayong tulad ng damong hinihipa ng hangin o mahihiga kayo sa sako at abo? Pag-aayuno na ba ang tawag ninyo dyan? Isang araw na nakalulugod kay Yahweh? Ganito ang pag-aayunong gustong gawin ninyo o gusto kong gawin ninyo. Palayain ninyo ang mga di makatarungang ipinabilanggo. Kalagin ninyo ang tanikala ng inyong mga inaalipin. Palayain ninyo ang mga inaapi at baliin ang mga pamatok ng mga alipin. Ang mga nagugutom ay inyong pakainin, ang mga walang tiraan ay inyong patuloyin. Ang mga walang maiso ay inyong bigyan ng mga damit at sa mga nangangailangang mga kamag-anak ay huwag kayong magkait. Kung magkagayon, sisikat ang liwanag sa inyo at matutulad kayo sa bukang liwayway. Hindi magtatagal ay manunumbalik ang inyong kalusugan. Mahayag sa inyong unahan ang mabubuti ninyong gawa. At sa inyong hulihan ay papatnubayan kayo ng kaluwalhatian ni Yahweh. Sa araw na iyon, diringgin ni Yahweh ang inyong dalangin kapag kayo humingi ng tulong. Sasabihin niya, narito ako. Kapag itinakpil niyo ang pang-api, maling pagbibintang at pagsisinungaling. Kapag ang nagugutom ay kusang loob ninyong pakakainin at tutulungan ang mga naghihirap, sisikat ang liwanag sa inyo na sa kadiliman at ang inyong kapanglawan ay magliliwanag gaya ng tanghaling tapat. Patuloy kayong papatnubayan ni Yahweh at ibibigay ang pangangailangan sa gitna ng disyerto. Palalakasin niyang muli ang inyong mga buto at magiging tulad kayo ng isang hardin na pinubukalan ng masaganang tubig o isang batis na hindi natutuyo. Muli ninyong itatayo ang kutang gumuho at itatatag ito sa dating pundasyon. Makikilala kayo bilang tagapagtayo ng mga nawasak na pader at tagapagtatag ng bagong pamayanan. Sinasabi pa ni Yahweh, inyong igalang ang takdang araw ng pamamahinga. Huwag kayong gagawa para sa pansariling kapakanan sa araw na banal. Sa araw na ito ay mamahinga kayo at huwag maglalakbay o gagawa o mag-uusap ng tungkol sa mga bagay na walang kabuluhan. At kung magkagayon, madarama ninyo ang kagalakan ng paglilingkod sa akin. Bibigyan ko kayo ng karangalan sa harap ng buong daigdig. At tatamasahin ninyo ang kaligayahan habang naninirahan sa buong lupain. Ibibigay ko sa ninuno ninyong si Jacob. Mangyayari ito sapagkat akong si Yahweh ang nagsabi dito. Tingnan po natin ang nangyayari sa bansang Pilipinas.
Marami na nga pong galit sa atin pong mga nanunungkulan o mga nakaupo sa leadership ng ating bansa. Tingnan po natin ang nangyayari sa bayang Israel. Pag tinignan niyo po yung mapa, excuse me po, yung mapang nakapaligid, o mga bansang nakapaligid sa bayang Israel, pag tinignan niyo po sa globe, ganito po kalalaki yung mga bansang nakapaligid sa bayang Israel na ngayon po ay nagkakaisa na upang wasakin at tanggalin sa mapa ang ganito kaliit na mapa. At ayon po sa mga propesiya na naririnig natin noon pa manguna, wala pang ibang gagawin o walang ibang gagawin ang mga nakapaligid sa bansa ng Israel na malalaking bansa, kundi burahin, wasakin, sirain, tanggalin ang bayang Israel sa buong mapa. Sa mapa sa buong mundo. Concerned po ba tayo dito bilang mga mananampalataya? May ginagawa po ba tayo na hakbang? Huwag niyo pong sabihin na hindi tayo apektado pag nagkaroon ng digmaan, pagtaas pa nga lang ng gasolina, apektado na po tayo. Kahit gaano katatag ang pamilya, ang negosyo mo, ang karir mo sa kasalukuyan, huwag mong sabihin kapag nagkaroon ng malaking digmaan ay hindi ka maapektuhan. Pag nagkaroon ng digmaan sa China, sa atin, kaya ba natin? Dagat lang po ang pagitan. Pag nagpalipad po sila ng isang missiles lang, ang bansang Pilipinas ay mapupugnaw at walang matitira kahit isa sa atin. Hindi ba tayong kinakailangang mag-ayuno at manalangin tungkol dito? Kung nababalitaan niyo po ang national issue na lumalabas, hindi ko po sinisiraan, ng ating musmong presidente, binoto ko po yan. Hindi ko po pinagsisisihan na iboto si Bongbong Marcos. At hindi siya nanalo dahil sa boto ko. Hindi rin siya nanalo dahil sa boto mo. Kundi ang Diyos ang nagtalaga sa kanya para maging presidente. Ngayong taon at sa mga susunod pang 6 na taon, 5 na lang. Upang maging presidente ng bansang Pilipinas. Ang tanong, bakit pinayagan ng Diyos? Bakit pinapayagan ng Diyos ang mga bagay-bagay na mangyari sa buong mundo, sa bansa natin, sa mga negosyo natin? Bumabagsak, tumataas, bumabagsak, tumataas. Bakit pinapayagan ng Diyos? May layunin ng Diyos. Kaya lang minsan hindi natin maintindihan sapagkat ang isip at puso natin ay okupado na ng mga bagay na gusto nating mangyari at nawawala ng landas yung bagay na gustong gawin ng Diyos sa bawat individual sa atin. Sa panahon pong ito, meron po silang practice. They fast and pray twice a year nationally ang mga Israelita. Kaya lang sabi nila, bakit nagpa-fasting kami? Nagpe-pray kami, pero bakit parang hindi kami pinapakinggan ng Diyos? Ang feeling nila, for 7 years of practices, think of it, ang feeling nila, biktima sila. Pero ang totoo, tingnan niyo po yung passage, ang totoo, sila yung nang bibiktima. Sabi sa kanila ng Panginoon, hindi palayain ninyo yung mga nakaranas ng injustices na kayo mismo ang gumagawa. Magkaroon kayo ng concern sa mga taong nakapaligid sa inyo na walang tirahan. Patuloyin ninyo. Yung mga walang makain, yung walang madamit, yung walang masilungan, bigyan ninyo. Ilang pulubi na, ilang manlilimos na ang na-encounter natin ngayong kapaskuhan dyan sa kalsada. May binigyan ba tayo? May tinulungan ba tayo? Tapos nagdideklara tayo'y mga Kristiyano? Hello? Na kapag tumulong na tayo, pinapangwento pa natin sa iba. Para lang masabing mabait tayo at Kristiyano tayo. Hello? Nire-remind tayo ng Diyos, katulad ng pagpapaalala niya sa bayan ng Israel. Anong nangyari sa inyo? Sinasabi niyo, kayo ay pinili ng Diyos, minahal ng Diyos, pero ang pagturing ninyo. Halimbawa, sorry po,
Pasensya na po kayo, ayaw ko pong sabihin sana ito, pero gusto ng Diyos na sabihin sa ating lahat. Sino dito ang may negosyo? Taas ang tangan. Hindi ko kayo utangan, promise. Nahiya naman kayo. Taas mo kamay, may mga negosyo. Tatanungin po kayo. Yung ibang may negosyo, walang kasama sa bahay. Pero yung iba may mga katulong sa bahay. Ang tanong, bago tayo magsimula, di ba po ako nagsisimula? Ang tanong ko, yung mga kasama niyo ba sa bahay? Katulong, kasambahay? Yung mga worker niyo po ba sa bahay, pinapayagan niyo o hinahayaan niyo lang na hindi sila nakakagawa na katulad ng ginagawa natin every Sunday? Is that oppression? Is that preventing them to worship the Lord? Na hindi nila nararamdaman yung kagalakan na nararamdaman natin habang sumasamba sa Panginoon, habang naglilingkod sa Diyos? Hindi ba magmamaramot ito? Buti na lang may mga talagang wala rin namang sawa na katulad ng mga leader ng simbahan na, uy, kailangan niya tulong. Hindi ka man makatulong financially, pero makakatulong ka spiritually. Why? Because you present the gospel of Christ. At pag natanggap po nila yung gospel of Christ, lumalaya po yung kanilang mga kaluluwa sa oppression ng kaaway. Andiyan pa po ba kayo? Medyo masakit pong tanggapin ang katotohanan, pero pag tinanggap po natin, mapapalaya po tayo. Amen po ba? So the question is, how do we dedicate? Of course, nasabi ko na po yung topic po natin, prayer and fasting. How do we dedicate ourselves to prayer and fasting? Paano ba natin tinatalaga ang ating sarili sa pag-aayuno at pananalangin? Ba't kailangan natin italaga? Sapagkat maraming bagay na hindi natin nakikita sa kasalukuyan unless i-separate mo ang sarili mo at makipag-usap ka sa Diyos ng seryosohan. Minsan nga yung prayer natin nakakahiya. Alam mo bakit? Alam mo bakit nakakahiya yung prayer natin? Minsan sarili lang natin. Yung pag-umaga, yung prayer natin, pang-sarili lang. Tapos yung closing nga, gabi na Thank you, Lord. Diba? Pang-sarili lang. Mantalang ang haba ng panahon natin sa social media natin, sa pagiging marites natin, ang dami ng panahon natin sa panonood natin ng mga teleserye, pagtanghali, pero yung prayer natin, napaka-easy. Paano mo makikita ang kalooban ng Panginoon? Paano mo malalaman ang kalooban ng Panginoon kung hindi ka mag-spend time with Him through prayer and fasting? Ibig sabihin, pag nag-prayer and fasting ka, ilinalagay mo yung sarili mo sa mga bagay na hindi mo gusto. Bakit? Hindi ka kakain. Sino ba naman dito gustong hindi kumain? Di ba? Ang hirap nun. Hindi ka kakain, samantalang may extra rice ka pa nga lagi. Tapos hindi ka kakain. Hindi ka muna manonood ng mga gusto mong panoorin na teleserye, makakalagpas sila sa YouTube na lang. Diba? Hindi ka muna makikinig ng mga gusto mong music. Hindi ka muna makikipagkwentuhan sa mga taong gusto mong makakwentuhan. Pag nagpapasting ka, ganun Ibig sabihin, yung sarili mo ay tinatanggal mo sa mga bagay na gustong-gusto at ginagawa mo araw-araw, kundi ang sarili mo ilalagay mo sa presensya ng ating Panginoon upang malaman mo kung ano ang gusto niya ipagawa sa iyo. Kasi sa totoo lang, 90% ng ginagawa natin ay mga bagay na gusto natin, hindi gusto ng Diyos. Tell me, ipapaputol ko po ang lahat ng sobrang daliri ko pag hindi 90% ng ginagawa mo ay hindi pa ako nakipagduruan. Marami ako sobrang daliri. Kinausap ko ang pastor, sabi niya, pag tinawag ka ng Panginoon, dapat blessed ka. Yung pagiging blessedness ko, ako lang nakakaalam nun. Sabi niya, yung church mo nga yung church namin, 15 million para maitayo. Sabi sa akin, dapat blessed ka, dapat may sasakyan ka. May sasakyan naman ako, hindi nga lang akin, pero ako gumagamit.
Dalawa, sasakyan ko, isang motorsiklo, isang L300. Hindi po akin yun. Pero ginagamit ko araw-araw. Hindi nga nakapumisa, hindi nga nakapangalan sa akin. Dapat pag tinawag ka ng Panginoon, yung simbahan mo. Simbahan ko, like, 15 million ang halaga. Wow, sabi ko, Pastor, pakitingnan nga yung kamay mo, pantay-pantay ba? O paputol mo yung sobra. Kasi kung pagkakatawag ng Panginoon sa atin ay pantay-pantay, ay dapat wala tayong daliring sobra. Sabi ng Bible, iba't ibang pananampalataya ng sukat ang ibigay sa atin ng Panginoon. Amen? But what is important, ano man ang kalalagayan ko, ay secret na mataas ng porsyento sa pamumuhay ko ay gagawin ko, hindi lang para sa sarili ko. Hindi ko ako nagmamalaki. Kundi, yun ang gusto kong gawin ngayong taon. Kaya yung prayer ko nung nakaraang taon, Lord, kahit year end na makapag-donate pa rin ako ng dugo. Twice ako nag-try. Pinayagan naman ang pangalawang beses. Nabuhay, naging masaya sila ng bagong taon, but after New Year, kinuha na ng Panginoon. Masakit sa magulang, sabi ko, hindi ko alam kung anong eksaktong salita ang pwede kong i-share sa iyo, pero isa ang sigurado ako, may layunin ang Panginoon. Kung bakit na pinayagan ang bawat nangyayari sa buhay po natin. Maaaring hindi natin maintindihan ngayon, but later on, as we continue from the beginning of this year until the end, until ulit pagbabalik ang Panginoon, ay malalaman natin kung ano po ang kalooban ng ating Panginoon. So again, how do we dedicate ourselves to prayer and fasting? We should dedicate ourselves to prayer and fasting according to the Scripture or according to the Word of God. In short, we dedicate ourselves into prayer and fasting to honor God with humility. Marami pa ako naka-encounter, nag-prayer and fasting lang pagdating sa simbahan nila, ang yabang eh. Sa totoo lang po, ang yabang bakit? Nagawa niya yung 5 days fasting eh. Para bang siya na may kapya na may nag-chat po sa akin, sabi sa akin, Pastor, sabi galing po ito sa probinsya, napunta sa simbahan namin, siguro mga 6 na buwan na. Sabi ni Pastor, sabi ni Lord, magsosonglit na daw po ako sa church nyo. Sabi ko, sabihin mo kay Lord mo, i-chat din ako. Napapayagan na kitang mag-songlit. After 6 months uli, 1 year, saka ko siya pinayagan mag-songlit. But after 6 months uli, tingnan nyo, may bilang ako lagi. Yung birthday ng anak ni Sister, ang pangalan ko yan? Joby. Umalis po ako, nakita yung umalis po ako. Kasi, TBA ko, 2. Hindi muna kayo magsosonglit. Ikaw, hindi ka muna mag-back up. Ikaw, hindi ka muna magsosonglit. Bakit, Pastor? Binatingan ko na kayo nakaraang linggo. Hindi kayo mag-asawa, di ba? Hindi po, Pastor. 18 at saka 21. Bakit ikaw, natutulog ka sa bahay nila? Ang layo sa amin na, sa Popyo. Bakit ko alam? Sabi sa inyo, 360 ang mata ko. Bakit? Para akong kalapati, kahit saan mo ako ibato, alam ko kung paano umuwi. Diba? Iyak silang dalawa, iyak na iyak. Huwag niyo akong daanin sa iyak. Winatingan ko na tayo. Huwag niyo nang gagawin yan. Nung Pasko, hindi ka natulog sa bahay niyo. Tapos nung bagong taon, ikaw naman nagpalit, ikaw naman ang doon natulog. Aba, hindi naman kayo mag-asawa. Bakit mo ka natutulog sa kanila bilang Kristiyano? Yung anak ko, graduate na lang ng school, ng pag-aaral, never siyang natulog sa ibang bahay. Kahit anong oras, susunduin ko po yan. Kahit may groupings, minsan ginagamit po yung groupings eh. Hindi po natulog yung anak ko sa ibang bahay. Groupings din sa karangalan, sabi ko sa mga classmate niya, susundin ko yung anak ko. Kahit anong oras, i-chat niyo ako. Pag may nangyari sa anak ko, mananagot kayo, grupo. Bakit? Pananagutan ko yan, anak ko yan eh. Tama po ba? Kung may mangyari dyan, sinong sisisihin ako? Pero praise God, lahat po ng anak ko kasama ko sa ministry. Mamaya po, gawa kami ng evening service sa Patay. Si Eddie mag-beatbox, si Joy ang mag-gitara, Pastor Ayoli ang magsosonglit, ako po ang mag-praise. Kompleto. Hindi po perfecto yung pamilya namin. Eh, kahapon nga lang, nagtatalo kami mag-asawa.
Sabi ko, pag inulit mo pa yan, galing po kami sa conference sa River of God, dito po sa Robinson's Galleria, Bishop Chito. Pag inulit mo pa yan, tatanggalin kita bilang preacher ng simbahan. Kami lang dalawa nakakaalam yun. Kung ano yung nangyari. Malupit ba ako bilang pastor? Hindi ako malupit. Nakita niyo ba ako nakasinama ko kahit minsan? Pag magkakasama tayo, sa pulpito man, sa ordinaryong pagsasama-sama, nakita niyo ba si pastor na seryoso at nakasinamot? No. Bakit? Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Tama po ba? But when it comes to ministry, huwag mong ipakita sa akin na kaya mong gumawa ng desisyon nang hindi ko alam. So, hindi sila yak ng yak nung Sabado. Parang Sabado. Hindi niyo ako madadaan sa iyak. Winarningan ko na kayo. Hindi mo na kayo tatayo sa pulpito. Pero, dapat during the time of DA, nandun kayo sa practice. Pagka wala kayo sa practice, kahit isang beses, madadagdagan yung buwan ng disciplinary action sa inyo. Kagabi tinanong ko, wala ko sa church. Joy, andun ba? Yung dalawa. Andun pa. Baka naman hindi. Sinabi ko. Kailangan yung duration. Andun mo na sila. Bakit? Tandaan yung mga kapatid. Ano? Biruin mo. Yung lalaki may mga kapatid na babae, siya ang panganay, tapos natutulog sa bahay nila yung babae. Anong impression ang ipinapakita natin sa paligid? O yung membro ni pastor, matayo pa naman sa pulpito, pero magkasama ng natutulog. Di ba? Ako nga, tinigay ko sarili ko nung yun pa ako, 2 taon. Pero walang gawain na wala kang simbahan. Dito makikita natin, mga kapatid, sabi dyan, we should dedicate ourselves into prayer and fasting to honor God with humility. Why with humility? Bigyan natin ng karangalan ang Panginoon sa pang-araw-araw nating pamumuhay at kung may mga gandang nangyayari, may mga tagumpay na nangyayari sa buhay natin, wala tayong dapat parangalan kundi ang Panginoon. Manatili tayong mapagpakumbaba sa harap ng Diyos. At sikapin natin na sa mga bagay na paglilingkod ngayong taon, walang ibang maitaas, walang ibang mapapurihan, kundi ang pangalan ng ating Panginoon. Why? Prayer and fasting is self-denial, not on opposite of God's purpose. Self-denial. Ibig sabihin, may mga bagay na hindi mo gagawin. Dahil, bakit? Kasi gusto mong karangalan ang Panginoon. Kasi may gustong gawin ang Panginoon sa iyo. Kasi may gustong iparana sa iyo. Hindi sa porque galit ang Panginoon. Pag tinignan at the end of the story, it's all about the love of God. It's all about the power of God. Gustong iparanas ng Panginoon ang kanyang kagandang loob, ang kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Pero, may kailangan muna tayong gawin. Amen po ba? Wala po libre dito sa ibabaw ng sanlibutan. Wala. Kahit kaunti, lahat po may bayad. Lahat po naka-metro. Iihi ka nga lang eh. Magkano? 5. Sa ibang lugar, 10. Lahat may bayad. Pag hindi ka makapag-comply, pigilin mo, magkakabato ka. Nagkaroon po sila ng wrong assumption. Bilang mga nalulungkot po ako kasi kung sino po yung mga nakaranas ng himala ng Diyos noong panahon man o sa kasalukuyang panahon, sila po yung akusado. Yung para ba yung himala ng Diyos ay walang nagawa sa kanilang buhay. At ang iniisip nila, total, mapagmahal naman ng Diyos. Kung talaga mapagmahal siya, kahit man ginagawa kong mali, okay lang yun kasi patatawarin niya naman ako. Sabi naman ng Bible, if we confess our sin, He is faithful and just. Do not use that passage to be your key to live not according to God's will. Amen? Huwag natin gawing susi sa mga ginagawa natin yung salita ng Diyos para maging malaya tayo. Nandiyan pa po ba kayo? God ignored their sacrifice because
wrong motives. What is wrong motives? Preacher are tempted to tell the people that God will bless them financially if they give their tithes in offering to the church. And people are tempted to hope that God will honor that promise. What is wrong motives? May kilala po ako, may-ari ng hardware, Kristiyano kung mag-tithes. May kilala po ako. Bago umalis, bago pumunta ng bansa, dahil po American citizen siya, pag-aalis, Pastor, iwan ko itong 60,000 pang 3 buwang kong tithes in offer niya. Nandun pa po ako sa pillar of truth. Pastor, iwanan ko po 40,000 kasi 2 buwan po akong mawawala. Yung church po na dati kong pinagpapastoran, in 1 month, malaki po ang tithes in offering namin. Hindi po, nagugulat po yung mga kaklase ko na gano'ng kalaki yung tithes in offering namin. Stable po sila, kaya po nilang bumili ng lote, kaya po nilang bumili ng sasakyan, kaya nilang full paid ba? Ang pastor, ang manggagawa. Pero bakit hindi nila ginagawa? Kaya mong tumulong pero hindi ka tumulong. Bakit? Wrong assumption. O yung iba naman, sabi ng Biblia, pagka nagbigay ako, ibabalik ng Panginoon. Yung pinakilala ko, yun yung nag-iiwan ng tithes in offering pag pupunta ng ibang bansa. Bakit hanggang ngayon may sakit siya? Cancerous. Nag-donate din po ako ng dugo doon, kaya mo po na born again yun. Ilang pag na 500cc ang dinonate ko po doon. Kaya po na born again. Pero hanggang ngayon, pabalik-balik yung kanyang cancer. Hanggang ngayon, hindi lumalabas ng araw. Puti na nga yung balat niya. Ba't yung makilala kong may-ari ng hardware, nagbibigay naman ng tithes in offering. Bakit? Bumagsak yung kanyang negosyo. Why? Because wrong assumption. Na kapag nagbigay tayo ng tithes in offering, parang sinusuhulan natin ang Diyos. Lord, ayan na. Nasa isip agad natin, yung balik. That is wrong assumption. Na kapag ikaw na nag-prayer and fasting, you will be effective and anointed. Yes. But wrong assumption will destroy your faith to God. Diba? So, we should dedicate ourselves into prayer and fasting, number 1, to honor God with humility. Habang marami kang tagumpay, habang marami kang achievement, habang marami kang pera, dapat ang nakikita sa iyo bilang individual na Kristiyano ay mapagpakumbaba. Para si Diyos, si Lord ang maitas. Amen po ba? Why? Bakit? Itagayo po ito sa bato, hindi pa ako magsisinungaling, ang dami ko na pong makilala. Dahil self-sufficient sila, yung tiwala nila sa Diyos, maliit, at ang tiwala nila sa sarili ay mas malaki. Kaya minsan, pinapayagan ng Panginoon yung mga kayamanan natin ay nakawin ng diablo upang pag natutunan nating magpakumbaba yung panibagong kayamanan na ibibigay niya sa atin, ay kinikilala natin na hindi na sa sarili natin kapamaran, kundi galing na sa Diyos. In that way, patuloy na maitataas ang pangalan ng Panginoon at tayo naman ay patuloy na maipababa sa pangalan ng ating Panginoon. Amen po ba? So that is wrong assumption. God is God. We are all God's creation. Tama po ba? Ang Diyos ay Diyos. Mga linikha po tayo. God has the right as Creator to impose obligation on us. But we have no right to obligate, to impose obligation to our Creator, which is our God. Hindi tayo pwedeng mag-demand. We can request through prayer. But you cannot bribe, you cannot demand on your God. Be always humble before God. This year, Panginoon, ano man yung tagumpay na makamtan ko, ano man yung tagumpay na marating ko, ano man yung biyaya na maibigay mo sa akin, wala akong ibang itataas kundi ang pangalan. Amen po ba? So pag tinignan niyo po from verse 1 to verse 5, hindi natutuwa ang Panginoon sa ginagawa nila kahit nagpe-prayer and fasting sila. Bakit? Pinabayaan nila yung mga tao sa paligid nilang nangangailangan at hindi nila pinapansin.
Anong implication, kapatid? Malaki man o kaunti ang meron ka, ang dapat nasa isip mo sa anumang pagkakataon na pinapayagan ng Diyos na magamit ka niya para siya ay may taas. Gawin na, huwag mo nang palampasin. Amen po ba? Huwag mo nang palampasin. Kasi yung araw ngayon ay iba na sa bukas na darating. Baka wala nang pagkakataon. Pag binigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon, makasayaw, makapagbigay papuri, makakalid ng praise and worship, makatugtog, gawin mo na ang lahat ng magagawa mo. Sapagkat sa susunod na panahon, baka hindi mo na yung magawa. Kung binigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon na makasimba, gawin mo na ang lahat ng magagawa mo ngayon. Kasi baka bukas hindi na dumating yung pagkakataon katulad ng pagkakataon ngayon. Pag binigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon, makapag-aral, mag-aral kang mabuti. Sapagkat hindi lahat ng anak ay nabibigyan ng pagkakataon makapag-aral. Kaya pag binuksan ng Diyos ang opportunity para sa iyo, dapat wala kang ibang itaas kundi ang pangalan ng Panginoon. Sapagkat siya ang nagbigay ng paraan at kadahilanan para magkaroon ka kung ano ang tinatamasa mo. Huwag po tayong magmalaki. Huwag po tayong magmatas. Hello? Nandiyan pa po ba kayo? Wala bang magkakabang sa akin sa babang mamaya? Dapat magkaroon tayo ng panalangin katulad ng isang lalaki, yung tax collector in Luke chapter 18 verse 13. Sabi niya, hindi siya makatingala sa Panginoon. Ang sabi niya, Lord, have mercy on me. Dinadalugan niya ang kanyang dibdib. Samantalang yung isa nagpapanginoon, salamat sapagkat hindi ako masasalanan. Salamat sapagkat hindi ako tulad ng tao na yan. Pero yung tax collector, hindi makatingin. Awang-awa siya sa sarili niya. Sabi niya, Panginoon, mahabag kayo sa akin. Amen. Why? Because only the grace and mercy of God, kaya tayo nakapaglingkod. Kung bakit kami nakakatayo dahil sa grasya ng Panginoon. Hindi dahil sa sarili namin kakayanan. Hindi nga magkasya sa isip ko yung mga bagay na gusto kong gawin eh. Nai-stress ako. Nahihirapan ako. Yung mga schedule ko, yung mga pupuntahan ko, yung mga mission na gusto kong panggan, pag tinignan ko, saan ako kukuha ng panggasolina, saan ako kukuha ng gagastusin ko. Mabuti na lang, may mga mababait na Kristiyano, malakpakan nyo naman ang sarili nyo. Pastor, panggas mo. Pastor, pagkain mo, pagdating sa mission. Hindi ko po ikakahiya sa bagay na yan. Nakatalapit po ako sa mga membro ko ng Divine. May gusto akong gawin, limitahan po talaga si Pastor. Kung kilala niyo po ako, kung magkaibigan niyo tayo sa Facebook, makikita niyo po, kung yung gabi, ginagawa ko pong araw, at yung araw, ginagawa kong gabi. May ministry ako, may family po ako, magtatrabaho ko, hindi ko po kinakaya. Pag naman sinasabihan ako, hindi ba nahiya, pastor ka, tapos nag-jojoy ride ka? Nagpipilag ka, di ba nag-administrator ka ng school? Di ba may 3 diploma ka? Hindi ka ba nahiya na nakikita ka ng mga tao nung nakaraan, nung isang araw, galang po ako sa Tarlac. May hinatid po ako. Tarlac. Isang araw, 2,000 po ang bahid sa akin. Kinabukasan, nandun po ako sa Pampanga. May hinatid po ako sa paanan ng Arayan. Hindi po ako nahihiya. Bakit? Bakit hindi ako mahiya? Sabi nga ng anak ko dati pa, bakit pag yung pangangailangan ng iba, nailalapit mo sa iba, pag pangangailangan natin, ito yung magawa. Iatin yun. Pasalin natin ang sarili nating cross. Tama mo ba? Pero yung alam kong nangangailangan, hindi ako mahiya ilapit. Brother, baka gusto mong makatulong. Magpasaya tayo ng tao, baka gusto mong magbigay ng parapon. Salamat po sa magbigay ng parapon. Tuwa po sila. Nagbigay ng 2 sakong bigas, di 5 kilo ko po yan. Nagbigay ng 2,000, may 1,000. Nagbigay ng 3,000, may nagbigay ng 1,500. Pinangako ko yun, pag-galing 500. Pag-uwi na, galing sa church. Masaya silang lahat. Lahat sila may bitbit. Sabi nung anak ko,
Ay, yung asawa ko pala, bakit hindi tayo nanalo? Aba, iwan ko, hindi tayo. Ba't kahit na 5 kilo, hindi tayo nanalo? Uy, mamo, hindi naman tayo nagparapon eh. What is important na kapagbigay ka? Tingnan po natin yung passage. God is telling us that you don't neglect community. You don't neglect people. Amen po ba? Natutuwa po ako sa mga taga-Divine. Alam naman po ni Pastor Rosso, Pastor Amini, ng mga leader po, sila brother mo. Hindi po perfectong halimbawa yung buhay ko, pero nakita ko po kung gaano ang Diyos kumilos sa buhay ko. I never complain. Wala po akong pinagsisihan sa mga pangit. Yung tao, mga pangit na nangyari sa buhay ko. Mga sobrang pagsubok na pinagdaanan ko, wala po akong pinagsisihan. Kasi mula doon, tinuruan ako ng Panginoon kung paano ako magpapatuloy. Hindi lang sa mga bagay nakikita ko, kundi sa mga bagay din na hindi ko pa nakikita. Bakit? Sabi ng Diyos Lika, papakita ko sa iyo mga kamanghamanghang bagay na hindi mo pa nakikita. So kung hindi ka maglilingkod, makikita mo ba yon? Mararanasan mo ba yun kung hindi ka maglilingkod sa Diyos? Mararanasan mo ba yun kung hindi ka marunong magsakripisyo? Mula sa kawalan, yung parang pansubok mo na, ibibigay mo pa. Kung, sabi ko, pang-upa na ng bank, mag-mission ako, 10,000 ang kailangan kong gastusin. Pambayad na namin ng upa ng bahay yun eh. Kaya lang, yung pera na yun, hindi para sa amin, hindi ko pwedeng i-divert. Para sa mission yun eh. Gagamitin ko sa mission. Sabi ko sa pamilya ko, maghintay kayo, may darating na biyaya dyan. Pag-alis ko, sabi ko pa, meron na, dumating na. Ang problema po natin, masyado tayong nearsighted. Ang nakikita lang natin, ito. Hindi natin nakikita, beyond our naked eye. May gagawin ng Panginoon pag marunong kang magpakumbaba at magbigay ng karangalan sa Kanya. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So, prayer natin, Lord, be merciful to me. Have mercy on me. Don't complain. Hayaan natin ng Diyos sa mga bagay na hindi natin kayang gawin at yung kaya natin gawin natin ng 100%. At naniniwala ako, hindi tayo pagbabayaran ng Panginoon. Amen po ba? Second, we dedicate ourselves into prayer and fasting to honor God through helping other with sincerity. Paano ba tayo tumulong sa iba? Paano ba tayo magbigay? Halimbawa, yung pagpunta sa simbahan, paano ba natin hinahanda yung ating sarili? Pati yung mga tithes in-offer natin, paano natin hinahanda? Mahalaga po yun. Huwag niyong sabihin sa akin na hindi importante kung ano lang matungkot kahit lukot. Ako nahirapan po ako tingnan yung mga member po namin yung nagbibilang po ng pera. Sa Move Kainta, treasurer din po ako. At ang mga kasama namin every Thursday, mga pastor. Hirap po ako. Gusto ko magreklamo sa mga pastor. Alam niyo kung bakit? Meron po kami mission offering, meron kami offering. Pagbinilang ko po yun, at kung ano yung mga lukot-lukot, yung talagang ang hirap ng kailangan mo ng plan sa inyo, ba yung linalagay? Why? Wrong motives. Ay, okay na yan. Diba? Dapat pag magbibigay tayo sa kapwa, dapat matutuwa yung pagbibigay natin. Tama po ba? Amen po ba? Matutuwa siya kung number 1, paano mo hinanda? Brother, di ba, nag-exchange gift tayo, nakaraan. Sa paghahanda pa lang, nag-effort ka ba pumunta doon sa pagbibilan mo? Nag-effort ka ba na kailangan matutuwa siya, kailangan masaya siya pag natanggap nito? May preparation. Pagbibigay natin ng tithes in offering, dapat nakabukod na po yun. Bago pa pumunta sa simbahan, dapat nakabukod yan, dapat nakasobre na yan. Para pag dating mo doon, hindi ka na nagbibilang, hindi mo na pinipili, hindi mo na hihimay ng daing. Diba? Dapat may preparation. Pag alis mo ng bahay, Sabado pa lang, alam mo na kung anong susuotin mo. Hindi mo na tinatanong kay Lord, blue ba? Ano man nun? Pati ba naman yung kulay ng gagamitin mo, itatanong mo pa kay Lord? Sabado pa lang, kaplan siya ka na. Para pag-gising mo sa umaga, sorry po sa late kasi po kanya. Diba? We dedicate ourselves into prayer and fasting to honor God through helping others with sincerity. Yung salita pong sincerity, sincere.
yung sin, huwag natin, sir, is without wax. Tama ba, Pastor? Sincere. Sa malalim na salita po niya, yung sincere, S-I-N-S, ano po yan? Without kasalanan. Without, sin is wax. Lahat po ng may pagkukunwari, lahat po ng hindi seryoso, hindi nagtatagumpay. Pag nanligaw ka na hindi sincero, pag nakikita ka ng mas maganda o mas pogi, dahil hindi ka naman sincero, may option eh. Tama ba? Pero pag wala kang option, siseryosohin mo yun, wala nang option, ito na lang natitira. Baka maunahan ba ako ng iba, siseryosohin ko to. Di ba? Ganon din sa paglilingkod, anumang bagay na ginagawa natin sa Diyos at sa simbahan, dapat sincero po tayo. Amen po ba? Ayaw ng Diyos na mapagpaimbabaw. Ayaw ng Diyos na mapagkunwari. Ayaw ng Diyos ng manglulog. May girlfriend na, may bibigaw pa. Di ba? Hindi sincero eh. Pag sincero ka, I'm not talking to yung isang tao, ang sinasabi ko pang kalahatan. Hindi lang po sa ganong senaryo, kundi sa lahat ng senaryo ng buhay namin. Sa pagbibigay, dapat seryoso tayo. May kaibigan nga po ko, akong pastor, nagagalit yun. Pagka nag-taxinoperin ka, paliw ang ginamit mo. Afrikano po yun. Ayaw niya na pagbibigay ka ng taxinoperin, kaliwa. Gusto niya kanan. At dapat nakahanda yun. Dapat yung talagang manunutong, yung makikinis. Diba? Bakit? Bibigay mo yung para sa pagkailangan ba ng Diyos? Hindi kailangan ng Panginoon ng tithes and offering natin. Tama ba kung mali? Bakit? Siya may-ari ng sanlibutan, pero kailangan niya ng Diyos para sa gawain, para may magamit. Kaya tayo pinagpapala ng Panginoon para may magamit tayo sa pagkakawang gawa. Sabi po ng Biblia. 2 Corinthians. Amen po ba? So, it is easy to go without food for a day or to dress in humble attire, especially if we think that we will receive a blessing from God. Parang, ang gusto ko sabihin dito mga kapatid, parang napakadali lang sa atin yung magsakripisyo sa isang pagkakataon. Di ba? Fasting ako, okay lang yan. Ito ka lang, pag fasting ako, pagpapalain naman ako ng Panginoon. Naman ako, isang araw lang naman fasting. 2 days lang naman. Alam niyo po, yung prayer and fasting, pag naging lifestyle mo na yan, I tell you, hindi lang magiging malakas ang espiritu mo, kundi pati ang physical mo magiging malakas. Hindi po ba? May mga nararamdaman po sa katawan, yung marami sa panahon po ngayon, dahil yung mga kinakain natin, gulay man o prutas yung mga kinakain natin, diba nagulat ka, may bunga. Kasi papakain sa'yo, ganang kalihit. Hindi naman yung mga pumunga kung dumaan yan sa tamang proseso. Magugulat kayo, pakwan, walang guto. Diba? Hindi na dumaan sa tamang proseso yan. Ibig sabihin, peke na yan. Hindi lahat ng masarap sa panlasa ay makakabuti sa atin. Diba? In fact, yung mga mapapait na, yun ang makakabuti sa atin eh. Diba? So yung mga pagpapasting natin, pagsasakripisyo natin sa paglilingkod, gawin natin ng seryoso, kasi kung ano yung hindi masarap, yun ang makakabuti sa iyo. Diba? Huwag natin dayain ang sarili natin na lagi natin gagamitin yung mata natin. Chocolates, donuts, mga cake, mga bagay na matatamis. Hindi ko po binabawal. What I am saying, mag-isip po tayo. Yung mga, ano po ito? Chicken joy. Yung French fries, soft drinks. Sabi ni Doc Atoy, kayo mga magulang, kayo ang masama. Bakit? Ang aga-aga, ang liliit pa ng mga anak nyo, sinasanay nilang kumain ng mga bagay na matamis sa kanilang panlasa. Dinalagyan nyo sila ng lason sa katawan. Tapos pag may sakit, sasabihin nyo, Lord, ako na lang ang magkasakit, huwag na yung anak ko, mali pa rin yung prayer eh. Ba't di mo pa-pray pagalingin ni Lord? Kasi pag may sakit ka bilang magulang, sino magpo-provide sa anak mo?
Magdadrama-drama tayo, bakit ako Lord? Bakit yung pamilya ko ang may sakit? Bakit yung pamilya ko ang naghirap? Bakit yung pamilya ko ang daming pangailangan? Samantalang yung iba, ang sipag nila, alas 4 pa lang, bisig na sila, naghahanap buhay na sila. Samantalang ikaw, alas 9 na, naghihilig ka pa. Diba? Samantalang yung mga negosyante, hindi ba sila pagpapalain ng Panginoon? Yung gabi, ginagawa nilang araw. Kumita lang. Tapos ikaw, pa-ML ka lang. Tapos gusto mo pagpalain ka ni Lord. Diba? Mga magulang, please, dalhin nyo sa simbahan yung mga anak nyo. Huwag nyo naman kalad ka rin. Ipag-unawa nyo lang sa kanila, yung mga asawa ninyo, yung pamilya ninyo, dalhin nyo sa gawain ng Panginoon. With sincere heart. Huwag yung takutin, pag hindi ka nagsimba, pupunta ka sa impyerno. What? Hindi nila maintindihan yun. Why? Ipakita natin mismo sa sarili nating halimbawa na ito ang buhay ng isang Kristiyano. Meron o wala. Nagsisimba pa rin. Nakangiti pa rin. Payapa pa rin. Hindi nalilito. Hindi nalululumihanan. Hindi alam ang gagawin. Hello? Maging seryoso tayo. Ay tayo, pag nakasama po kayo sa malalaking gawain, yung mga pastor, mga katulad natin, pastor, doon yung makikita, yung mga failure ng mga pastoran. Kala ko ba pag pastor ganito, pag pastor ganyan? Bakit? Hindi ba sila tao? Kala ko si pastor ganito na. Nagkakamali po kayo. Kala ko si pastor babae. Hindi ko ako kilala, hindi ko ako babae. Nagalit niya sa akin tagi asawa ko eh. Ay, pitik-pit mo. Pamilya ko kayo. Bakit? Matutuwa pa ako na may ibang magsabi sa inyo na didisiplinahin kayo ng iba samantalang ako ang magulang? Diba? Maring hindi kayo matuwa sa akin. Pero sundin yung sinasabi ko. Tiyak, isang araw, magpapasalamat kayo sa Diyos. Amen? Yung mga anak ninyo, pamilya ninyo, sincere yung padaluhin ang gawain, paliwanagan, ipakita sa pamamagitan ng mabuti nating halimbawa. Bakit, kapatid? Responsibilidad natin ang ating pamilya. Amen? Kaya sabi sa Deuteronomy chapter 5, sa Deuteronomy chapter 6, mga magulang, basahan nyo ng salita ng Diyos inyong mga anak, sa pagtulog, sa pagtatrabaho, sa pagpapahinga, sa lahat ng pagkakataon. Responsibilidad po natin yan. Huwag po natin ibigay sa mga Sunday school teacher. Huwag po natin ibigay sa mga pastor. Wala na dito eh. May dalawang taga-pista benda dito dati. Sabi sa akin, Pastor, punta ka naman sa bahay namin. Sabi ko, bakit? Yung anak ko kasi at saka yung asawa ko. Ang tigas ng ulo ng mga yun. Bakit ako? Hindi mo pwedeng ikaw? Sabi ng Bible eh, believe in the Lord, you and your household will be saved. Dapat maging mabuting halimbawa tayo. Dapat maging seryoso tayo sa pagtulong. Dapat makita natin, pag tinignan po natin yung passage natin, dapat makita natin yung pangangailangan ng iba, hindi lang ang ating sarili. Kaya kabilin-bilin ng Panginoon, love your neighbor eh. Amen po ba? So, responsibilidad po natin bilang mga mananampalataya, mga taong nakapaligid sa atin. God is calling to those Christians today that is willing to sacrifice their own happiness for the sake of others' freedom. To set them free. Yung mga yung oppression, hindi lamang po yan physical, spiritual. Ang gulat po kayo dito sa divine, prayer meeting. Hindi magpawala. Yan pala, may karga. Minsan naman kayo ng prayer meeting para ma-observe nyo. Tagal-tagal na umaating. Yung pala kargado. Kaya pala kung makapalo ng asawa. Mapalo ng anak, grabe. Kasi may pinagdadaanan pala, deep inside pala, meron palang karga. Kaya umaatin ng prayer meeting, umaatin ng overnight. Eh yung karga, nagwawala. Diba nagwawala? Pag pray nila pastoral, na-release. Ayun, ayos na, lagi lang nakangiti. Hindi na mainitin ang ulo. Amen po ba? Hindi ba kayo? Amen po ba? Amen. O, kita nyo? Kaya po natin yan. Mga kapatid, sabi dito, in short,
natin po ba natin maging aktibo sa paglilingkod bilang Kristiyano habang ang iba ay alipin ng kanilang trabaho at ang iba na may gawaing bahay? Ang tawag po dyan ay kawalan ng katarungan. Ayon po sa passage po natin. Kawalan ng katarungan sapagkat ikaw masaya ka naglilingkod sa Panginoon, malaya ka pumunta sa simbahan, samantalang yung mga tao sa paligid mo, pinapabayaan mo, hindi sila makapunta. Yung mga trabahador natin, amen? May mga negosyo. Hindi lang trabahador, yung mga kasama natin sa bahay, yung pamilya natin. Kung dito natututo ka, parang ganito lang, simple as this. Nakabili ka ng isang napakatamis na prutas. Sabi natin mansanas. Ang tamis. Saan yan banda? Yung sa may farmers. Doon ko nabili. Tapos sasabihin mo sa pamilya mo, alam mo, ang sarap kong nabili ko ng mansanas, napakatamis. Saan? Hindi ako naniniwala. Ang sarap ng kinainan namin doon sa Quezon City. Saan yun? Saan? Hindi ako naniniwala. Bakit? Wala ka namang ginawa kasi. Alam mo, ang tamis ng mansanas, bumili nga ako ng sobra, nagdala ako sa tikman. Sabi na, oo nga. Saan ko banda doon? Hello? Ang sarap magpuri sa Panginoon. Doon parang nakalutang sa anak ko, parang tinatanggal ng Panginoon mga kabigatan ko sa buhay, nare-release ako. Saan ka ba galing? Sa simbahan. Gusto kong maranasin yung nararanasan ko. Na pag-uwi ko parang na-release ako. Malayang-malaya ako pag-uwi ko. Saan yun? Tara sama tayo next Sunday. Hello? Tinutulungan natin yung iba na makilala nila ang Panginoon, na marinig nila ang gospel ni Kristo. Hindi natin sinasarili. Amen po ba? It means this year, our focus should be evangelism. Through us, na makikita po nila yung liwanag na galing kay Kristo na nakikita nila sa pamamagitan ng buhay natin. The invisible God become visible because of you. Hello? Yung mga bagay na hindi nila maintindihan ay naiintindihan dahil sa mabuting halimbawa na pinapakita mo. Oo, hindi madali ang buhay. Oo, naniniwala ko maraming suliranin, may dahilan tayo para magsinamot, maging mainitin ang ulo natin. Marami tayong dahilan. Pero mas marami tayong dahilan para maging masaya. Pag kilala mo si Kristo, magiging malaya ang buhay. May express mo talaga. Sa ministry ko lang na-express ang sarili mo. Diba? Natuto akong maging malayang mag-express ng sarili ko sa ministry. Mga kapatid, habang tayo masayang suot-suot ang ating magagandang damit, magagarang gamit, at ang habang ang iba naman ay nanglilimahin at walang maisuot at walang maigamit, ni walang bubong na masisilungan, tapos wala po tayong ginagawang hakbang upang sila ay maging malaya. Ang tawag po ng Bible dyan, injustice o kawalan ng katarungan. Amen? Pag may bagay na meron tayong nakikita natin yung iba kapos. Sabi ng Panginoon, totoong relihiyon. Yung totoong relihiyon, sabi niya, ay pagtulong sa kapwa, yung mga bano, tinutulungan natin, yung mga walang masilungan, pinapatuloy natin. Pero huwag ka nakaraka, pray ka muna. Don't play as God. Ask for God's wisdom. We cannot be saved by deeds of service without faith in Christ, but our faith lacks sincerity. It does not reach out other. Fasting can be beneficial spiritually and physically, but it is best fasting help only the person doing it. Sabi ng Diyos, yung paglilingkod po natin sa Kanya at sa kapwa ay dapat may act of kindness.
may pagtulong, may generosity. True fasting is more than what we don't eat. It is a pleasing to God by applying His Word to our society. Our reward when doing this is in verse 11 at saka verse 12. Third, we dedicate ourselves into prayer and fasting to also honor God through right or keeping the Sabbath right. Verse 13 and 14. Question. How do we keep the Sabbath right? Paano natin inihanda yung sarili natin sa pagsamba natin sa Panginoon? Paano tayo sumasamba ng tama? Hello. Number 1, preparation. Preparation is highly important. Number 2, physically, emotionally, and spiritually. I tell you, parang tubig. Yung song leader, sabi, masaya po ba kayo? Handa na po ba kayo magpuri sa Panginoon? Kalangkuhan po natin ang kamay natin sa Panginoon. Masaya po ako. Tuwag-tuwa po ako sa umagang doon na nakita ko kayong lahat. Wala ka naman kabuhay-buhay. Di ba? Kung gusto natin, lalo na sa mga song leader, kung gusto natin maging masaya, dapat ipakita natin na masaya tayo sa ginagawa natin. Amen? Ipakita natin sa bahay, excited tayo. Anak, meron po kami isang membro. Youth leader po natin, nakita nyo na po dito, si Alma. Si Alma po, grabe po prayer natin. Mga waray po ito. Taga doon sa mga bilang. Alam niyo ba, last year, pray kami ng pray sa tatay niya. Kasi may kapatid siyang alanganing babae. Yung kapatid niya is alanganing din lalaki. Sabi ba nila may nagpalit? Grabe po ang prayer namin. Napakalasinggero ng tatay. Napakasugaro sa bungero ng tatay. Pray kami ng pray. Pero one day, I think November. Bigla po yung tatay. Pero Kristiyano po ito. Galing pa ng sanap. Noong November, pag-gising ng tatay, walang alis. Sabi ng tatay, walang aalis kahit isa, pati yung alanganing babae at alanganing lalaki. Walang aalis. May asawa na hindi mo makausap, hindi na matin ang Bible study namin sa bahay nila. Walang aalis. Lahat magsisimba. Sabi ng tatay, gulat ito. Tuwang-tuwa yung anak. Pastor, pinakinggan na ni Lord yung prayer natin. Bakit? Andyan si mama, si papa, si kuya, si ate, pati mga pamangkin. Doon na lahat. Wala pa ka naman natin ang Panginoon. Parang ako naman masaya. Pag nakita mo yung buong pamilya, masayang-masaya ka na. Amen? Kasi naiintindihan na nila yung salita ng Diyos. Pero bago nangyari yun, like 2 taon kami sa bahay nila, Bible study. Nanay, ako nagpa-Bible study kami, parang laging inaantok, may nagkikwento sa akin kanina. Pastor, may kinikwento. Ako nagpa-Bible study, laging inaantok kami ng tulog lagi. Kaya naman may Bible study, saka naman inaantok. Imagine, di ba nakakainis? Nagpipenta ng message, tapos tutulugan ka lang. May tulog ba dyan? Nagpuyat ka, habang nasa sasakyan ka, habang bumabiyahe ka, yung isip mo salita ng Diyos, paano ko i-deliver ito nang hindi masyadong theological term ang dating? Na kailangan pa ng mga ipitauti si Petra, mauti, Ecclesia. Ano nila maiintindihan ito? Sabi ko, Lord, paano ko iaayag ito? Hirap na hirap ako. Tapos pagdating ko sa church, may natutulog, may nag-cellphone, may nag-candy crush habang nagpipreach ka. But one day, dahil hindi ka nagsawa sa ginagawa mo, lagi mong pinapanalangin at araw at gabi. Kahit hindi nila alam na pinapanalangin mo sila, patuloy ka pa rin kasi alam mo isang araw gagawa ang Panginoon sa buhay nila. Amen po ba? Makakaganti ka na rin. Alam niyo ginawa ko? Sa simbahan ko, na maliit lang po simbahan namin. Ginawa ko. Yung mga leader na alam kong pwede na rin. Pero minsan parang laging puyat. Sila pinagsasalita ko. Subukan ito magsalita sa Bible study. Hindi sila matutulog kasi sila magsasalita.
2 linggo, Bible study, Pastor, malapit na, ano bang gagawin ko dito? Hindi ko maintindihan, Pastor. Mag-pray ka. At least, alam mo. Ni Lord, dapat yung times ka. Ano kailangan sabihin? Alam nila kung ano gagawin nila. Amen? Bakit? Nakita nila kung paano po kami seryoso mag-pray. Parangalan po natin ang Panginoon sa pamamagitan ng pagsambang tama. Yung mga sumasayaw dito, taas ang kamay. Pakiusap ko po sa mga sumasayaw. Seryosohin po yung pagsayaw. Pag binigyan ka ng pagkakataong sumayaw, gawin mo ang lahat ng magagawa mo. Hindi po tayo naglalaro dito eh. Ganun po ba? Sorry po ha. Sorry, pasensya ng pastor na pagsabihan mo. Sorry. Yung sumasayaw ka, hindi mo alam kung naiyan, seryoso, tapos biglang tatawa. Turuan po natin ang tama. Of course, sa simula okay lang yun. Kasi nagsisimula pa lang eh. Pero pag sinasabihan na, huwag natin i-ignore. Alam mo, ayun na. Kailangan mo ayusin yung konti. Bakit? Paglilingkod natin para kay Lord. Amen? Not to please anybody, but to please the one who called us. The one who saved us. Amen po ba? Pag tumutugtog ka, sinusuhin mo na. Katulad ni Carlo na kahit pumapalya minsan, tuloy-tuloy lang. Diba? Wala naman nakakaalam nun, tayo lang eh. Tama ba, Carlo? Hindi ba nila alam yun? Tayo lang may alam nun. So, huwag ka lang. Tayo lang nakakaalam nun. Importante, hindi tayo kayang hadlangan ng pagkakamali natin para magpatuloy. Amen mo ba? Hindi hadlang yung pagkakamali para magpatuloy ka sa Panginoon. Minsan yung pagkakamali yun ang nagiging dahilan para matuto tayo ng tama. Amen? Kasi dalawa, hindi mo makikita yung mali kung walang tama. Huwag naman lagi yung mali. Yung pag lagi ka nang sinabihan, ayaw mo pang matuto. Yung kulang na lang, sikurahan ka ng pastor mo. Seryosohin po natin. Amen po ba? So, sabi niya, the day of rest should also be honored not only because it is honor God. Keeping the Sabbath honor God, our Creator. We also rested of the 7th day in Genesis chapter 2 verse 3. Makikita po natin dyan na ang Panginoon nagpahinga. Subukan niyo, di ba nagtrabaho kayo 1 linggo? Tapos sabi niyo, hindi mo na ako pagsisimba ngayon, pagod na pagod ako. Di ba? Yung mga seryosong Kristiyano, alam nila to eh. Pag hindi ka nakasimba, parang mas lalo kang pagod sa susunod na linggo. Parang may kulang, may emptiness. There's something in your heart that longing for something. At matatagpuan mo lang yun, mapupuno ka lang sa presensya ng Diyos. Nawala, tandaan niyo po ito, ang Sunday worship is from opening prayer to the closing prayer. Amen? Hindi po. Huwag natin tularan yung luma nating paniniwala na kapag tumayo ka ng 5 minuto, pwede ka nang umuwi. Alam niyo po yun? Sinasabi ko. Yung bakit kahit naka-short ka, pan-jogging, tatayo ka lang doon kahit malayo na halos hindi mo marinig si Father. Ako ng pagsamba, nasa likod ako ng kaupo. Sorry po sa mga nasa likod. Bakit? Distracted ako sa likod. Pag nasa unahan ako, wala kami yung nakatingin lang ako sa pag. Diba? Focus lang ako sa pagsamba. Eh pag may nakikita ko na simba, madali pa ako mag-distract. Hindi rin ako pagsamba. Yun siya, nais ng Panginoon. Sa ating pagiging Kristiyano, part lang yung prayer and fasting. Pero pinakamahalaga yung sumasamba tayo ng tama ang puso natin. Tatanungin kita kapatid individual. Pag nandito ka ba sa simbahan, nakakapagbigay ka ng karangalan sa Panginoon? Lahat ba ng buong pan ng Sunday service, nabibigay mo ko para sa Panginoon? Kung nagmamadali ka, may kausap pa ako, may bibili nung sasakyan ko, may bibili nung lupa ko, may transaction ako ngayon. Give to God what is due to God. Amen po ba? Huwag natin
pagnakawan ng Diyos sa mga bagay na alam natin hindi para sa atin, hindi para sa atin. Maging seryoso tayo. Pag naparangalan mo ang Diyos, hindi ko sinasabi magiging perfecto ang buhay mo, hindi ko sinasabi mawawalan ka ng problema, hindi ko sinasabi pag nag-type sin-offer ka, hindi ka na mga kailangan. What I am saying, pag ginagawa mo ng tama ang lahat ng bagay bilang isang Kristiyano, kahit may problema ka, may solusyon ka. Kapag may pangangailangan ka, may provision sila. Pag may sakit ka, pagkagalitin ang Panginoon. So, kahit sa anong sitwasyon ng buhay mo, dapat mabibigyan ng karangalan ang pangalan ng ating Panginoon. Why? Sabi ng Panginoon, let your light shine before men that they may see your glory and glorify the Father in heaven. Kailangan makita ng mga tao sa paligid natin ang mabuting halimbawa upang sila man din ay magpagbigay ng kanilang hatian sa ating Panginoon. Amen po ba? Sabi po sa ating conclusion, prayer and fasting is highly recommended. Sinabing highly recommended, parang sa Lazada pag umorder ka, sa Shopee pag umorder ka, ano mo naman titignan? Review. Kahit ang ganda-ganda sa tingin mo, pag walang magandang review, diyan fakes yan. Galing ka sa simbahan, hindi nagusot yung damit mo na hindi na nagulo yung buhok mo. Ang tanong, ano yung naranasan ito sa loob ng simbahan? Parang produkto. Maganda ba? Yung mangga ba ay matamis na kapag ka nagkape ka, hindi mo na kailangan maglagay ng asukal? Highly recommended. Prayer and fasting is highly recommended to all Christians because it is beneficial both physical and spiritual. But in doing this, we must have the right motives and the right way. Tamang motibo at tamang kapamaraanan bilang isang Christian. Again, we can dedicate ourselves to prayer and fasting. Number 1, to honor God with humility. Number 2, to honor God through helping others with sincerity. Number 3, to honor God through keeping the Sabbath right. Remember that the context of this chapter is God calls the prophet to address the problem of false religious observance. False religious observance. Galing na po tayo dun eh. Yung ginagawa mo yung isang bagay dahil lang Kristiyano ka, tinatawag ka Kristiyano, pero hindi mo naman naiintindihan. Ang tawag po dun, false religious observance. While this ostensibly has to do with two religious disciplines. Fasting, verse 3 to verse 12, in Sabbath observance, verse 13 and 14. Those are only the manifesting problems rather than the root of problem. Why? The root of problem is people who observe spiritual discipline for selfish reason to gain the blessing. Kaya ako magpapasing para magpalangin. No. Do it. Amen po ba? While ignoring the hunger, poverty, homelessness, and nakedness of those in need. Bilang isang Kristiyano, ang outcome ng ating pagiging Kristiyano ay not only faith, but doing our faith. Amen? Because faith without work is dead. Nakinig ka ngayon, ang haba ng preaching ni Pastor, I think. Tapos pag uwi, wala ka namang naintindihan, wala ka namang in-apply. Lalong lugi-lugi ka. Lugi-lugi ka, bakit? Wala pa naman ng preaching ni Pastor. Pagdating doon, wala ka namang natutunan. Di lugi-lugi ka, nagutom ka na, naiinis ka pa, nahintay ka pa. Lugi-lugi ka talaga. Pero, kung nakinig ka, nagtiis ka, naintindihan mo, panalo ka. Brother, sabihin mo sa katalog, panalo ka. Walang kalubihan sa Panginoon. Sinagsisisihan ko po ang isang bagay. Alam niyo kung ano? Kung hindi pa kayo nakakatawa. Pero pinapasalamatan ko ang Panginoon. Huwag nakatayin tayo sa ito. Tayo mo tayo. Salampakan po natin ang Panginoon.
Makapangyarihan Ama o Diyos ng kalangitan, sa pangalan ni Jesucristo namin Panginoon tagapagligtas, pinapasalamatan ka po namin sa instruction, sa teaching, sa preaching na narinig po. We pray na hindi lamang po manatili sa apat na sulok ng simbahan ito, kundi sa pag-uwi po namin, sa aming komunidad, sa aming tahanan, sa aming pamilya, sa aming eskwelahan, o sino mang tao makakasalubungan namin, ay makita na ang buhay na ito na binigay mo sa amin ay laging magbibigay karangalan sa iyo sa anumang sitwasyon ng kanyang buhay. In this, masasabi po namin, Christ is enough for us. Be glorified and be honored today till forevermore. In Jesus' name. Amen.